I got a credit line increase from my Security Bank credit card. Pero instead ng matuwa ako, mas kinabahan ako. Kinabahan ako in the sense na meron akong nabasang Reddit post about an authorized transaction sa Security Bank credit card. So, instead na matuwa ako, medyo nangangamba ako sa mga ganitong modus operandi. So, kung gusto nyo malaman yan, samahan nyo ako. Pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron ako experience or meron na akong knowledge na ginawa ko din ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, so nung na-review ko tong credit card ko with Security Bank last year ago, so naka 1 year na to right now. So ito siya, next titanium na credit card, kita nyo ba? Ayan. Naka-block na lang yung personal details ko. Pero this card is no annual fee for life na card. Nung nakuha ko siya, binigay sa aking credit limit ay around 44,000. Pwede na rin kasi no annual fee for life naman. Kala ko maganda siya actually. Kala ko this card would fit my my needs kasi meron siyang auto-convert facilities wherein if you swipe a transaction worth 5,000 and above, it will auto-convert into installment. Natutuwa ako doon dati kasi makakatipid ako, hindi na straight purchase, maging installment na. Sa mga transaction na walang installment, pwede siyang mag-auto-convert to installment, hindi na kailangang itawag sa bank. Thinking before na okay itong feature na to, ginamit ko siya. Eventually, nakita ko yung bad side about this. Wherein, wala kang option pala na kontrolin kung gaano katagal yung auto-convert niya. So, hindi mo malalaman yung tenure. It's automatic 12 months yung tenure ng auto-convert. And itong auto-convert facility na to is merong 1% na interest. Actually, kung titingnan nyo, versus sa 3% na straight siya, okay na deal na rin yun. Pero for me, hindi siya nag-fit sa akin kasi nagbabayad nga ako ng utang ko. I see to it na binabayaran ko yung lahat ng due. Yun yung pagkakamali ko in using this card. Kala ko, yun nga, mag-fit sa needs ko. Pero eventually, nakita ko na nalulugi pala ako sa interest kasi nag-auto-convert siya. So, may pera ako, may cash ako on hand, pero hindi ko naman siya maibayad kasi nag-auto-convert siya. So, tumigil ako sa paggamit ng card na yan. Hinintay ko matapos yung 1 year ng mga transaction na na-convert ko. So, parang mabilis na ubos yung credit limit ko kasi halos nag-convert siya sa installment. Pero, nung nagkakaroon na ng bakante yung credit card ko, hindi ko na siya ginagamit. And that's one of the reason kasi maling expectation ko dun sa feature na card. But don't get me wrong guys, sa mga iba dyan, this card will be helpful. Pero for my case, hindi kami nag-meet nung benefit niya. So that's why I stopped using that card. Upon finishing yung tenure ng mga auto-convert ko, hindi ko talaga na siya ginagamit and naka-lock na siya. So just recently, nag-text si Security Bank. Ito, sabi niya, "Good news, Patrick. Just in time for the holiday season, we have increased the credit limit of your Security Bank Next Mastercard ending in blank to 255,000. Make the most of their shopping, unwrap season, etc., etc., etc." Yeah, so nag-increase siya from 44,000 to 255,000, which is, dapat masaya ako, di ba? Apparently, hindi ko pa rin siya ginagamit. Why? I saw this Reddit post. Hindi ko alam kung how true it is. Pero ang sabi, nilock niya yung kanyang Security Bank credit card. However, nag-push through pa rin yung unauthorized transaction. Upon reading this, kinabahan ako na, Nakalock na nga yung card bakit mag-push pa rin transaction? it got me thinking, pwede bang mangyari yung ganon na nakalock na yung card pero nagpo-push pa rin transaction? Well, ito, basahin natin tong Reddit post na to. Security Bank unauthorized transaction. Just want to raise awareness for everyone na card holder ni Security Bank CC. Recently lang yung supplementary card ko na nagkaroon ng unauthorized transaction worth 30,000 pesos. From abroad, Amazon, Australia. Hinold nila yung charges tapos under investigation pa for 55 days. Kahit wala namang OTP and all that. Because of that incident, nilalak ko na yung cards pag hindi ginagamit. Tapos nagulat ako na may nag-charge na Apple.com 5,700 pesos 4 times sa card. This is different pa. So meron siyang unang 30,000 and then nagkaroon ulit siya ng panibagong transaction, unauthorized transaction na 5,704 times. So that's 22,800 pesos yung na-charge sa kanya.
from apple.com. Same thing, walang OTP. Upon reporting sa hotline nila, hindi nila masagot kung bakit nakapasok yung charge kahit nakalock yung card. Okay, so this is alarming for a credit card na nilalak mo yung card mo thinking na secured ka na pala. Hindi rin natin alam how true it is na nag-push yung transaction, pero there's one Redditor here na nag-explain about non-3DS merchants. So ito yon. So sabi dito, Apple as a merchant is non-3D secure, meaning hindi sila nagre-require ng OTP, similar to some famous online merchants like Facebook and Google. Since hindi sila compliant sa 3D secure mandate and lahat ng bank sa Philippines ay compliant, meron tinatawag na chargeback process wherein ipapadaan sa MasterCard, Visa, or whatever product type ng card to file a dispute against the merchant. Pag ganyan ang dispute, itawag mo agad for proper dispute filing. Most banks nag-i-issue na din ng temporary credit within X number of days upon the receipt of the report, lalo na sa mga ganitong non-3DS transaction. As for the lock issue, meron tayong tinatawag na stand-in processing o STIP, kung saan sina MasterCard, Visa, etc. yung nagpo-push ng transaction mag-proceed, lalo na kung hindi nagpo-provide ng real-time response sa kanila yung bank. Nangyayari talaga to sa mga non-3DS transaction kasi nga no need for additional control like OTP. Kung successfully na-enter ang card number, CVV, and expiry, tapos ayaw mag-proceed kasi walang response from the bank, ipo-push nila MasterCard and Visa, etc. yung transaction as STIP. Basta alam nyo sa sarili nyo na walang OTP transaction and truthfully hindi kayo nag-divulge info, file a dispute lang sa bank nyo. Kapag non-3DS merchant yan, automatic chargeback. Yan ang may refund. Hope this clarifies. Source, working in a fraud department. Magandang clarification to. So, again, sasabi niya dito, summarize ko, si Apple daw and the likes of Facebook and Google are non-3DS compliant. So, 3DS is parang security ng mga banks natin credit cards. And yung mga banks natin dito sa Philippines daw ay compliant to the 3DS. So, ito yung mga OTPs natin. So, dahil daw na hindi nagre-require ng OTP sila Apple, kaya na-charge yan nang wala kayong marireceive na OTP. For the question naman na nakalock yung card, meron daw nga tinatawag na stand-in process wherein kahit nakalock yung card at walang nare-receive na response si Visa, Mastercard, parang i-accept ni Visa, Mastercard yung charge. And then eventually, i-push ni Visa, Mastercard yon dun sa bank kahit nakalock siya. Sabi rin niya na basta sigurado ka na hindi ikaw yung nag-transact at wala kang OTP na natanggap, pwede ka mag-dispute. And malaki naman yung chance na ma-refund sa'yo yung mga dispute charges. Kasi nga, nanggaling sa mga non-3DS secured. So, possible nga na makita nila yon na bakit nga hindi nag-require ng OTP. So, possible nga din talaga na fraud yung nangyari sa'yo. So, somehow, upon reading this, medyo nakakahinga ng maluwag kahit pa paano. However, hindi siya foolproof na ganyan ang mangyayari sa'yo. And syempre, di ba, the stress of having fraud transaction sa card mo, magpa-file ka ng dispute, etc. Napakasakit sa ulo. Why don't we just have a secured credit card na tayo lang talaga yung pwedeng gumamit, yung owner, yung nakapangalan doon. At kaya nga po nagkaroon ng lock card is para maprotektahan tayo sa mga unauthorized charges. Pero may ganito pa pala na kapag non-3DS compliant yung mga merchants magpo-push through pala. Ganun pala yun. Well, nakabase lang po tayo dito sa sinabi ng isang Redditor natin Pero guys, I think it is still a valid argument na nilock nyo yung card nyo. And then kapag nagkaroon ng unexpected charges, proof pa rin yan na dapat nag-work yung system nila. Hindi yung magkakaroon ka ng charges kahit nakalock. So, stressful siya, pero you have to go through filing the dispute process and maghintay ng katulad nun, 55 days. So, thank you Security Bank for increasing the credit line. However, sabi ko nga kanina, yung hindi nagmi-meet yung needs ko sa benefit na binibigay ng card. So, yeah, I think it would remain like that na nakalock until such time siguro na kailangan ikaw ng pera. Okay, for our question of the day. Sa tingin niyo po ba totoo to na pwede talagang magkaroon ng unauthorized transaction kahit nakalock na yung card nyo? And sa tingin nyo, malaki ang laban nyo when you raise this as dispute? Let me know sa comment section sa baba at may chance kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay at Maris Peradilla 05. Sabi niya, yung GCash lang lagi ko chine-check Gusto ko kasi magkaroon ng credit. Done watching po Kuya Pat from Valenzuela City. More vids and God bless. At Maris Peradilla 05, shoutout po sa inyo at maraming salamat sa panonood at pagsuporta ng aking mga videos.
Thank you so much. I hope you can like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto, and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!